God owns everything. Wala ni isang bagay na meron tayo. Sabi nga nila, long tao ipinanganak, wala naman siyang dala eh. Kaya nga tayo, pag kinuha ni Lord, wala rin tayong dala. Because God owns everything. We are just a caretakers, not the owner. As a good steward, we are accountable to the true owner. As the steward in Christ, we are accountable to God sa buhay natin. At sa new creation, we are given the power, purpose to fulfill our calling once again, now guided by the Holy Spirit. Okay, good morning mga kapatid. Sabi nga natin, tayo ay humaharap ngayon sa isang higante. No? Sabi na natin, itong property na ito ay binibenta na may-ari. At yun yung pinapanalangin natin na pagkaloob sa atin ito. So, sino naniniwala na kaya natin erase yung kailangan na amount? Hoy, 2 lang, 3 lang yun. Parang hindi kayo convincido. No? Alam mo yung 6 million, mga kapatid, mag-umpisa yan sa sarili nyong pananampalataya. Hindi natin alam kung saan manggagaling yan. Pero, isa lang ang alam natin. Galing kay Lord yan. Eh kung yan pa lang, hindi mo maitaas ang kamay mo, tinatanong ko sino naniniwala, hindi mo maitaas eh. Paano ka bibigyan ng pambigay mo ng faith promise? Di ba? So dapat, dun pa lang eh. Alam mo, naniniwala ka na yung sinulat mo dyan, inangako mo sa Lord, ipoprovide ni Lord yan. Lahat naman tayo, mayroong mga pangangailangan. Pero, kailangan sama-sama rin tayo na maniwala. Sumampalataya dahil ito'y gawain ng Panginoon. No? Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat Lord sa umagang salamat sa opportunity na ibinibigay sa amin na tuwing linggo kami ay makadako rito sa lugar na ito para sambahin ka at papurihan ka. Panginoon, dalangin namin na patuloy nyo kami bigyan ng puso na tapat sa paglilingkod sa iyo at pagtitiwala sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na pangunahan nyo din ako sa aking pagbibigay ng yung mensahe sa umagang ito. Nawa, marinig nila. Makita nila, Panginoon, kayo, hindi ako. Hindi yung sa mensahe, kundi mensahe mo, Panginoon. Mangusap ka po sa bawat isa. Even yung aming mga kapatid na nandyan nanonood through online. Katagpuin nyo rin sila, Panginoon. Ano man ang dahilan kung ba't hindi namin sila nakasama rito ngayon. Dalangin namin, Lord, na katagpuin niyo po at pagpalain. We ask this in Jesus' name. Amen. Okay, so matatapos na naman ang ating series of sermons from our team, Living the Resurrection Life Through the Power of the Cross. Kaya natin yung team na yan, ginawa natin dahil nag-celebrate tayo ng ating Resurrection Sunday nung muli nabuhay ang ating Panginoon. No? So today is our last sermon, and I entitled God's message this morning, New Creation, Stewardship of Life. Dahil sa ginawa ng Panginoon doon sa kanyang pagkapako sa cross at pag-resurrect niya, tayo rin ay naging bagong nilalang at tayo rin ay pinagkatiwalaan sa ating buhay. So new creation, stewardship of life. We are a new creation. Ibig sabihin, bago tayong nilalang as a result of Christ's resurrection. Without Christ's resurrection, wala tayong pag-asa. No? But because of His resurrection, therefore, tayo ay naging new creation as a result of His resurrection. And therefore, we are to be a good steward of life. Bago tayong nilalang na eh. Hindi na tayo yung dati. So through Christ, we are made new. Bago. This new identity, yung pagkakilanlan sa atin, calls us to manage all that God has given us. Tinawag tayo ng Panginoon para i-manage, pangalagaan,
ang lahat na ibinigay sa iyo, anumang meron ka ngayon, binigay sa iyo ng Panginoon. Tinawag tayo upang maging good steward at with faithfulness and purpose and love. Yun yung condition ng pagkatiwala na binigay sa atin ng Panginoon. Maging tapat, nawa tayo sa lahat na binigay sa atin, lalo na sa buhay natin. Dahil ito'y binigay sa atin ng Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Diba? Ang ganda ng verse. Bago na tayong nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. Yung transformation na ito changes everything. Dapat. No? And of course, sabi natin, tao lang naman tayo, nagkakasala tayo, nakakaranas tayo ng mga temptation, at iba-ibang hamon ng buhay na nagiging dahilan para tayo ay manghina. Yes, tao lang tayo. Pero babalikan natin parati yung ating pangunawa na tayo ay bago nang nilalang. In Christ, we are not just improved people. Kay Kristo, hindi lang tayo, parang kung ikaw dati salbahe, nabawasan yung pagiging salbahe mo ng konti. Hindi. No? Kung hindi, binago ka na talaga na Lord. We are a new creation. At yung status na ito, it defines what it means to live and serve. Yung ating titulo ngayon, yung ating status ngayon sa buhay, ito yung nagdi-determine how we live our lives and serve God and others. Yung kasalanan broke our relationship with God and our original purpose dahil sa kasalanan. No? Magmula kay Eva at kay Adan, nawala, nasira yung relasyon ng tao sa Diyos at yung unang layunin ng Diyos sa tao. But redemption, yung pagkatubo sa atin, restores our identity and calling. Kaya tayo na mga tinawag ng Panginoon, makita yung yung identity natin. So if God has made us new, binago na tayo ng Panginoon, bagong creation, how should we now manage the life? Ganun pa rin ba sa dati? Yung mga gifts na binigay sa atin, and talents and everything He entrusted us, how we manage them. Nung hindi ka Kristiyano, siguro waldas ka sa pera, no? Pero dahil ikaw ay binago na ng Panginoon, dapat hindi ka nawaldas. Kung dati ikaw ay basagulero, ngayon, binago ka ng Panginoon, hindi ka na basagulero. No? We have to understand first our foundation from the original purpose of the new to the new purpose. Dapat maunawaan natin, ano man layunin ng Diyos sa buhay ko? Noong ako'y panakilala sa Panginoon, at ngayon na ako'y binago niya. No? God created humanity in His image and give us the role of stewards to take care and roll over creation under His authority. Nung nilalang ng Diyos si Eva at si Adan, sa Genesis chapter 1, verse 26 at 28, God created man in His own image. Kawangis tayo ng Diyos, nilalang ng Diyos ang tao, kawangis niya. Para ano? Sila yung mamamahala sa lahat na creation. Kung babalikan natin yung story ng creation sa Garden of Eden, si Eva at saka si Adan, pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon lahat. No? At lahat ng mga animals hindi kawangis ng Diyos. Tao lang, tayo lang ang nilalang ng Diyos na kawangis niya. Para tayo ang magmamanage, tayo ang good steward sa lahat na nilalang ng Diyos. And makita natin, man was placed in the garden to work it and take care of it. Sila yung mamamahala, sila yung mag-aayos na lahat na garden doon.
Lahat na pananim, alagaan nila. So yun yung history, yun yung original plan ng Lord sa atin. Pinagkatiwalaan tayo. Sa time ni Eva at ni Adan, nandun na yung stewardship. Pero ano nangyari? Because God owns everything. Wala ni isang bagay na meron tayo. Sabi nga nila, long tao ipinanganak, wala naman siyang dala eh. Di ba? Kaya nga tayo, pag kinuha ni Lord, wala rin tayong dala. Because God owns everything. Sabi sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Lahat na nandito sa sanlibutan. The world and all who live in it. Even tayo na tao. So God owns everything. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung meron kang pera, meron kang trabaho, akala mo sa'yo yan. Yes, nagtrabaho ka. Yun yung purpose ng Lord sa'yo. Bigyan ka ng trabaho para ano? Ma-enjoy mo yung pinagtrabahuan mo at maibalik mo para sa Panginoon at may gamit mo para sa iba. Pero, hindi yan galing sa'yo. What if bukas, wala ka na, kunin ka na ni Lord. Di ba? Lahat na inipon mo, lahat na kayamanan mo, kung sa'yo yan, di dadalhin mo sa langit o saan ka pupunta. Pero hindi sa'yo yan. Pinakatiwala lang sa'yo. Kaya hindi mo madadala yan sa pupuntahan mo. Mabuti kung sa langit ka pupunta, kung sa impyerno. Di ba? It's the original purpose and plan of the Lord sa humanity. To be a good steward of everything that God entrusted to us. But sin distorted His role. Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, ano nangyari? We began to live as owners rather than caretaker. At madalas, ganyan ang nangyayari sa atin ngayon eh. Di ba? Feeling natin, tayo may-ari ng lahat na meron tayo. Pag umasta tayo, para tayong may-ari because we didn't understand the purpose of God from the beginning. We are just a caretakers, not the owner. Leading to self-centeredness and neglect. Ang nangyayari, parang akin. Kasi akin ito, pinaghirapan ko ito. Hindi na natin naisip na pinagkatiwala lang sa iyo ni Lord. But despite of that, despite of sin that distorted our role to be a steward, ano nangyari? Christ offered restoration. Kaya nga kahit tayo paulit-ulit nagkakasala, open pa rin yung arms ni Lord to welcome us. No? Christ offered restoration, and as a new creation, we are given the power and purpose to fulfill our calling once again. Pag na-restore yung broken relationship, di ba ang sarap? Ganon din yung Panginoon. Yes, nagkasala tayo, nagkakasala pa rin tayo. But Christ's resurrection offered restoration sa buhay. At sa new creation, we are given the power, purpose to fulfill our calling once again, now guided by the Holy Spirit. Anong sabi sa Ephesians chapter 2, verse 10? For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yes, sabi natin sa Ephesians, ang kaligtasan ay by faith alone. Yes, that's true. Pero sabi rito, we are created by God to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pamatayo nila lang. Hindi pa man ako ipinanganak.
Alam na ng Lord ako magpapastor. Maraming taon na dumating sa buhay ko. Dahil hindi ko nga alam ang purpose sa buhay ko. Sinusunod ko lang yung dikta ng sarili ko. So I acted like an owner, not a caretaker. Ang lahat tayo ganun ang nangyayari. Ano mang meron ka ngayon, feeling mo ikaw yung may nagmamay-ari, hindi ikaw yung caretaker. Hindi ikaw steward. But what it means to be a steward in Christ? Ano ba ibig sabihin na pagiging katiwala kay Kristo? A steward is someone who manages what belongs to another. Accountable to the true owner. Ano man yung steward ay isang tao na siya'y namamahala ng pagmamay-ari ng iba. Diba? At hindi lang ikaw namamahala, ikaw ay accountable sa may-ari. Kagaya nitong building na ito. Ako ay naging steward dito. Bago pa natin ito inupahan, pinagkatiwalaan nila ako. As steward. Kaya nga, pinaganda natin para pag sila umuwi dito, makita nila, wow, ang ganda na pala ng church na bahay namin noon. Diba? As a good steward, we are accountable to the true owner. As a steward in Christ, we are accountable to God sa buhay natin. Mananagot tayo. Ano man yung binigay sa'yo ng Lord. Ano yung mga key characteristics of Christ steward? Ano ba yung makita natin na characteristics ng Christ steward? Number 1, recognizes God's ownership. Yung Christ steward, pinagkatiwalaan ng Panginoon, una, siya ay nire-recognize niya na yung God's ownership. Nothing we have is our own. All is given by God's grace. Lahat. Even yung buhay natin, even yung mga anak natin, pinagkatiwala lang sa atin yan. At someday, mananagot tayo doon sa nagtiwala sa atin. Dapat, number 1 na characteristics of Christ's steward, nire-recognize niya ang Diyos ang may-ari nito. Ano mang yamang meron ka, ano man meron ka sa buhay mo ngayon, ang Diyos ang may-ari niyan. Pangalawa, living with intentionality. No? Dapat namumuhay tayo intentionally. We should use every part of our life to honor God and serve others. Intentionally. Dapat alam natin yun, yung characteristics nito. Our life and time on earth ay precious gift from God. We are called to use every moment wisely and purposely. Dapat ganon yung makita sa atin. Hindi natin sinasayang yung buhay natin, yung ating panahon dito. At lahat yan ay regalo ng Diyos. Colossians chapter 3, verse 23-24, sabi diyan, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Sabi rito, whatever you do, kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Lord, na trabaho, na posisyon, gawin mo, work at it with all your heart. Hindi kayo napapasyal dito pag weekdays. Si pastor, minsan janitor. Gardener. Every day yan. Kung hindi ko didiligan yan, wala na tayong halaman dyan. Bago ko umuwi, I'll make sure na didiligan ko lahat na halaman dyan.
I'll make sure i-empty ko yung mga trash can dyan. Sa CR, sa office. Because I'm not working for anybody. Wala man nakakita sa akin, gagawin ko yon because I'm serving the Lord. Sasabihin, bakit? Pastor ba? Trabaho ba yan ni pastor? Yes, hindi trabaho ni pastor yon. Pero sinong gagawa kung walang gagawa? Sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. Kung ikaw nagtatrabaho sa isang kumpanya, huwag mo isipin na nagtatrabaho ka lang doon sa company na yon because of salary. Well, totoo naman yan. Yun naman ang motivation natin. Kaya ka nandun nagtatrabaho. Pero sinasabi ng Biblia, work at it with all your heart as working for the Lord. Hindi yung late ka papasok, maaga ka pa uuwi. Di ba? Tapos nag-i-expect ka ng salary increase, mapipermanent ka. Wow, di wow. Di ba? Because of our misunderstanding. Pinagkatiwala yan sa iyo na Lord, na nandiyan ka sa posisyon na yan, nandiyan ka sa company na yan. Gawin mo yung the best na magagawa mo because you are not just working or serving human master, but you are working for the Lord. And sabi dito, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. So mga kapatid, tayo bago nang nilalang. Dapat makita sa atin ng ating mga ka-workmate sa trabaho, sa company, saan ka man nilagay na Lord. At saka kaiba, maaga na siya dumating. No? Late pa siya aalis ng office. Pag nagtrabaho pa siya, trabaho talaga. Di ba? Because that's the character of Christ steward. Recognize God's ownership, living with intentionality. And number 3, we depend on God's strength. We cannot live faithfully in our own power. The Holy Spirit empowers us. Yung ating katawang lupa, may kahinaan yan. Hindi tayo magiging tapat, maging powerful kung sa sarili lang nating lakas. We have to depend on God's strength kasama ang ating Panginoon at ang banal na Espiritu that empower us. Ano ba what are the areas of stewardship of life? Ano ba yung mga bagay na pwede nating pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Number 1, tingnan natin. Areas of stewardship of life. Stewardship of our identity and heart. Yung ating identity, ano bang identity natin? Diba tayo Kristiyano? No? We present ourselves as a living sacrifice transformed by God's truth. Dapat wag nating kalimutan yung ating identity. Yung identity mo. Ibig sabihin, we should not compromise. Well, minsan-minsan nakakalimot tayo. No? But at the end of the day, always remember your identity. Yung pagkaiba sa'yo sa mga hindi mananampalataya. Pangalawa, areas of stewardship, not only our identity and our heart, stewardship of our gifts and abilities. We use what God has given us to build up His people and advance His kingdom. Binigyan ka. Sabi nga ng Biblia, kahit at least isa meron kang talento. Meron kang kakayahan. Anong ginagawa mo diyan sa binigay sa iyo ng Panginoon? Kahapon, halos puno ito. Meron tayong seminar, training seminar ng mga teachers. Actually, hindi sila teachers, kung hindi mga workers, mga
member ng church na pumunta rito, iba-ibang churches kahapon, puno to. Dahil nakipag-partner tayo doon sa Boys Philippines. Ang Boys Philippines isang NGO na ang kanilang advocacy is magturo ng values formation sa mga schools. Bakit? Pag alam nyo lang yung mga statistics ng mga bawat schools ngayon, mayroong mga bata dyan na nag-suicide. Recently, nabalitaan nyo yun, 2 magkaibigan, sabay na tumalon sa isang building. Marami dyan sa mga public schools ngayon, bata pa, no? Ilang taon pa lang, nabubuntis na. Na-involve sa drugs inside the campus. Merong mga fraternities dyan sa loob ng campus. Sino pwedeng magturo ng values and moral and values sa mga bata na ito? Yung mga teacher na hindi mananampalataya? That's why yung Boys Philippines, yung kanilang advocacy, ay turuan ng moral and values doon sa loob ng school using the believers. Nakipag-partner po tayo kasi hangarin natin na makapasok tayo sa mga schools. Pero ilan lang kami dito na taga-SBCF kahapon. Willing to volunteer. So, binigyan ka ni Lord ng gifts and abilities. Anong ginagawa mo dyan? 1 Peter chapter 4, verse 10, each of you should use whatever gifts you have have received to serve others as faithful servants, stewards of God's grace in its various forms. Iba-iba yung binigay sa atin ng Panginoon ng mga talento na yan. Purpose for that is to serve others. Hindi tayo dapat iniisip lang natin, Sunday lang tayo. Maging steward. But even during the days, the weeks, kailangan naka-mindset sa atin that God has given us gifts to serve others as faithful steward. So ano man yung binigay sa iyo na gifts and abilities, gamitin mo sa Panginoon. Huwag iya. So what gifts has God given you? Ano ba yung binigay sa iyo? Yung ilan dito, alam ko na, kasi nandiyan na sila sa ministry. No? Kaya nga yung iba sa kanila nagmumultitasking sila Kasi, binigyan sila na mas marami. Bakit? Nakita ni Lord na faithful sila. Hindi lang isa ang binigay sa kanila. Napagkapagkatiwalaan pala ito kumanta. No? Mapagkatiwalaan pa mag-drawing. Ginamit niya sa Lord. Sa susunod, bibigyan pa siya uli. Di ba? Pero kung binigyan ka ng iisa, hindi mo pa ginamit, ano mangyari dyan? Mawawala yan. So are you using it to build up others and for His glory? Ano man yung binigay sa'yo? Or kinakalawang na yan? No? Number 3, steward. Areas of stewardship of life. Hindi lang yung identity natin, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pangalawa, mga regalo, yung talents and abilities. Pangatlo, stewardship of our resources and time. Kanina, narinig niyo yung hamon na sinabi ni Sister Heidi. Your resources. Hindi, pinataas ko yung kamay, ilan lang ang tumaas Di ba? Doon pa lang, hindi ka naniniwala na pagkakaloob sa'yo ng Panginoon yun. Paano ka magbigyan? Stewardship of our resources and time. We manage finances, opportunities, and days wisely, understanding na itong mga bagay na ito yung tools na gagamitin ng Lord para sa kanyang kaharian. Sabihin mo, ang laki naman, Pastor, 6 million. Talagang malaki para sa atin. Pero para sa kay Lord,
barya lang yun. Hindi naman yan manggagaling sa iyo eh. Bakit para tayong hinayang na hinayang? Si Lord naman pangagalingan yan eh. No? Kaya nga, faith, promise. Anong definition natin ng faith last time, preaching ko? Things na hindi natin nakikita pero naniniwala tayo. Di ba? Hindi mo alam saan manggagaling yun. Ano man yung resources na binibigay sa iyo ng Lord, yung oras mo, saan mo ginagamit? Para kanino ba yan? Para sa Panginoon yan. No? Only entrusted to us. Pinagkatiwala lang sa atin yan. Using what God has given us. God has equipped every believer with unique skills and gifts and talents. Stewardship means developing them and using them to build His kingdom, not just for personal gain. Ibig sabihin, binigay sa iyo ng Lord yan, hindi naman talaga yan okay na eh. Di ba? Sabi natin, yung mga praise and worship singer natin dito, sintonado yan nung nag-umpisa. Pero alam nyo, meron ako mga kaibigan na sila na-amaze din paano natin ginagawa yung ating praise and worship dito, yung ating system, yung ating sound system dito. Sabi ko sa kanila, punta kayo sa church minsan. Makita nyo, simple lang yung aming sit-up. Pero sila mismo namamanga. Maliit tayong church, sila malaki. Pero bakit mas maganda yung ating praise and worship? Di ba? Pero saan sila nag-umpisa? Sa sintonado na busis. Pero binigay nila kay Lord. Nahasa sila, nahasa ngayon. We're so proud of them. Ha? Ito, akala na mga kaibigan ko, Pastor, tarpaulin yan every month, nagpapalit. Saan kayo nagpapaprint yan? Hindi po yan pinapaprint. Hindi yan tarpaulin. Gawa ng youth namin yan. Kaya palapakan natin sila. Ito yung mga nagpapagamit kay Lord. Tayo, binigyan tayo, pinapagamit ba natin kay Lord yung talento? Kailangan natin magpagamit kay Lord. Stewardship means developing them and using them to build His kingdom, not just for your personal consumption. Ephesians chapter 5, verse 15, 16, be very careful in how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Tignan natin parati. Lahat na opportunity na binibigay sa atin ni Lord. Dapat i-grab natin yan. No? Matthew 25:14-30, makita natin yung the parable of the talents. Anong nangyari doon? Yung isa, binigyan ng mas malaki. Anong ginawa niya? Tinago niya. Di ba? Yung pinakamaliit, anong ginawa niya? Invest niya. Kumita yun. At the end of the parable, sino blinis ni Lord? Yung binigyan ng malaki, pinagkatiwala ng malaki o yung maliit? Yung maliit. Bakit? Maliit nga lang binigay sa kanya, pero nakita ni Lord, ginamit niya. Anong binigay sa kanya ni Lord? Pinagkatiwalaan siya na mas malaki dahil mapapagkatiwalaan siya. What is our goal and hope as a faithful servant? Our goal and hope as faithful servant. Number 1, bilisan na natin, accountability. We will one day give an account of how we manage what God gave us. Meron tayong accountability. As a Christian, may pananagutan tayo. Di ba? Yung ating Vice President ngayon, ayaw niya harapin yung pananagutan. Wala siyang pinagkaiba sa atin. Tayo rin mayroong pananagutan. One day, we will give an account. Haharap tayo sa Panginoon. Hindi tayo tatanungin kung langit o impyerno ka kasi tinanggap mo na si Jesus.
Ang tatanungin ni Lord, anong ginawa mo nung nandun ka sa lupa? Meron kang pananagutan na dapat harapin. Luke 16:10-12, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano kapag kakatiwalaan na malaki? Di ba? Kaya, hirap pa rin tayo. Dahil sa maliit na bagay na binibigay sa atin ni Lord, hindi tayo good steward. Hindi tayo mapagkatiwala. Kaya hindi tayo binibless ni Lord ng mas malaking bagay. Kasi sabi ng verse, who can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever dishonest with very little will also be dishonest with much. Pangalawa, yung ating goal, not only yung accountability, haharap tayo sa Panginoon, but rewards and joy. Faithful servantship leads to hearing God's affirmation and sharing His eternal joy. Anong sasabihin ni Lord pagdating mo doon, pagharap sa Kanya? Ano kaya sasabihin ni Lord sa'yo? Sasabihin niya kaya doon sa sinasabi sa Matthew 25:21, His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yeah? May sasalubong kaya sa'yo doon? Well done, good and faithful servant. Mapagkakatiwalaan ka. Ginawa mo yung pinagkatiwala ko sa iyo. Ginagamit. Anong ginagawa natin sa ating panahon, sa ating oras? Anong conclusion natin dito, mga kapatid? Ito yung conclusion natin. As a new creations, we are not owners, but managers. Hindi tayong may-ari. Tayo ay namamahala lang. Called to live each day in service to God and loving others. How is your service to God? Tinawag tayo in service to God. O yung oras natin, sinasayang lang natin para sa ating sarili. Hindi para talaga sa Panginoon. How about our loving others? Loving ba tayo? Or tayo nagiging cause ng problem sa ating kapatiran? As a new creation, we are not owners, but we are managers. Ano yung mga application natin dito? Number 1, what areas of your life have you been treating as your own? Ano ba yung parte ng buhay mo na parang ikaw umasta, ikaw yung may-ari? Rather than as gifts from God. Pera, talento, oras. Parang pag ikaw nag-decide, ikaw yung may-ari. No? Ano yung area ng buhay mo na yan? Na pwede mong ilapit sa Lord. Number 2, ask God to help you be a faithful servant in one specific area of your life this week. Mas okay na yon, isang hakbang lang eh. Kaysa ang dami mong mga pinapangako sa sarili mo na hindi mo nga magawa ang isa. O isa lang this week. Ano yung specific area of your life? And number 3, application natin, hindi natin kaya ito without the Holy Spirit. That's why we have to depend on the Holy Spirit to give you strength and wisdom to live out this calling. Papalpak at papalpak tayo lahat. Even myself,
pumapalpak pag nalalayo there were times na nalalayo ako sa presence ni Lord. Ganon din kayo. Hindi natin kaya lahat gawin yung gusto ng Lord sa buhay natin without the power and leading of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, tayo po lahat ay manager. Hindi tayo ang may-ari. Ano man bagay, ikaw lang nakakaalam yan. It's between you and the Lord. Anong bagay na meron pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? How you manage them? Yung buhay mo. Di ba, pinagkatiwala sa iyo ng Lord yun? Hindi naman ikaw may-ari niyan eh. Pero pag umasta, parang ikaw may-ari. Yung pera mo, yung resources mo, pahiram lang sa iyo ni Lord yan, pinagkatiwala lang sa iyo. Pero pag binaldas mo, parang ikaw may-ari. Yung oras mo, saan mo masyado ginugugol yung oras mo, yung panahon mo? Di ba? Para kumita. Trabaho tayo ng trabaho. Pero ang sabi ng Lord, yung mga mahal niya sa buhay ay pinapahinga niya. Kasi kung iniisip natin na tayo may-ari, kaya tayo nahihirapan. Pero kung alam natin yung may-ari, ang Panginoon, steward lang tayo, hindi tayo mahirapan. Siya may-ari eh. Gawin lang natin yung the best na magagawa natin as steward and let God do the rest. Magpapalain tayo ng Panginoon. Kailangan lamang tayo ay maging good steward. Ano man yung pinagkatiwala sa atin ni Lord. Tayo may nalangin. Panginoon, salamat po for reminding us that we are not owners. We are just a steward. We're just the manager that been entrusted by you. Kayo, Panginoon, ang may-ari ng lahat na bagay na meron kami, Panginoon. Even yung mga bagay na ibibigay nyo pa lang sa amin ay nagmumula sa iyo. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin na kami ay pinagkatiwalaan nyo lamang. At darating yung time, kami ay haharap sa iyo. Mag-a-account ng lahat na pinagkatiwala nyo sa amin, yung buhay namin, yung oras namin, yung resources namin, Panginoon. Even yung talento na pinagkatiwala nyo sa amin. Lord, nawa ang mensaheng ito remind us papaano kami maging good steward para sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Marinig namin yung sasabihin mo sa amin. Mabuting katiwala. Purihin ka po, Panginoon. We ask this in Jesus' mighty name. Everybody say amen. Amen.